Kasama po natin ang immediate past president ng Philippine Psychiatric Association, si Dr. Joanne May Perez Rifareal. Good morning po, Doc. Hello, good morning po, DJ Chacha and Mama Set. Thank you for having us sa Philippine Psychiatric Association. Maraming salamat din po, ma'am, for being on the show. Diretso po tayo agad dito sa ating usapan. Unang-una, ano pong pangunahing concern ng inyo pong grupo dyan sa Philippine Psychiatric Association? Kung bakit po gusto ninyo na wag muna sana ngang ipatupad, which is sinunod naman ng DepEd, ito pong active attack drill natin sa mga eskwelahan? Yes, DJ Chacha. Pero just to ano lang ha, to set the record straight, ang Philippine Psychiatric Association po, kami po ay one no, with the goal ng DepEd. We are aligned sa ating goals with the DepEd of making sure na our schools are safe spaces na para sa ating mga learners, ating mga students. So kasama nila kami doon no, sa goal na 'yon. Nung naano lang po namin, ma'am, nung nakuha namin, nabasa namin yung memo about dito sa active na attack drill, which is supposed to be scheduled today, ay kami po ay gumawa ng research kasi of course preparation is very important na to ensure the safety of our learners, but sana it should be based on evidence, so it should be evidence based, and your preparation should be trauma informed. So speaking of evidence based kasi, ma'am, naggumawa kami po ng research and nakita po namin na itong mga active drills, active attack drills, exposure to this may put mga students at risk for psychological harm. Sa mga pag-aaral, may mga nagsastudy na it tells us na mga about 30 to 40% may express through their language, kung anong age group man sila, ng anxiety, symptoms of distress, depression, and ang mga impact nito, it may last for about 90 days after the drills itself. So, kasama na rin dito, ma'am, sa evidence is yung tinatawag natin na trauma-informed sana ang ating delivery of our protocol. So, trauma-informed, ano ba ito? Sana ay may adequate preparation. Very important kasi yon na there's advance notice. Sa amin kasing pag-examine ang memo ng DepEd ay nilabas nila noong August 12, and then implementation I think is today kaagad. So mga more or less 2 weeks, ma'am. And we think na insufficient, hindi masyadong enough ang time for preparation, especially preparation ng ating mga guro and ng mga parents. So it should be a collaboration sana. Not just the guro, parents, but of course, kasama din sana sa planning yung mga mental health professionals. Kasi again, given the evidence na meron itong psychological impact sa ating mga learners who are especially vulnerable, lalo depende sa kanilang age group, so at saka yung mga sana, ma'am, exercises, yung mga activities sana ay age appropriate, meaning di ba, ma'am, DJ Chacha, age appropriate meaning iba-iba kasi pag preschool bata, iba ang kanilang understanding sa nangyayaring drill, for example, versus kung isang bata ay elementary, iba naman, kung sila ay nasa teenage, di ba, na grupo. So, because different ang kanilang understanding, so iba-iba din kasi dapat yung activities na angkop para sa kanila. Oo. So, yun po yung amin lang in-emphasize na we are one with DepEd, but sana differ muna and then pag-aralang mabuti based on evidence, so using evidence-based practices and trauma-informed na prevention methods. Yung binabanggit niyo po na may possibility magkaroon ng fear, anxiety, and even trauma, yung mga bata na dadaan dito po sa active drill, specific po ba ito sa isang age group or across all ages po yan? Posibleng dumaan po sa ganito? Yung sa sinabi ko kanina, ma'am, na psychological distress, it's across age group. Across all age Across group po all. ito. Kaya Yes. ang recommendation nyo po, which is maganda, yung in-explain nyo kanina, ang recommendation ninyo, iba ang treatment dapat ng active drill sa mga grade school, sa active drill na mangyayari sa senior high school, which is I think ay tinake naman po positively ng DepEd, kaya po na-move into a different date, ito pong active drill na mangyayari. Pero siguro para mas maintindihan din ng mga magulang natin. Kasi yung mga earthquake drill, normally ginagawa po talaga yan sa mga schools eh. Ano po bang pinagkaiba ng earthquake drill sa active shooting or active
Attack. active attack drill na gagawin natin sa mga eskwelahan. Bakit po Yes. mas traumatic ito or posibleng mag-cause ng anxiety para sa mga bata or para sa mga estudyante? Ibang-iba kasi DJ Chacha, pag sinabi natin na earthquake drill or a fire drill, ito ay mga natural, di ba? Disasters sila, disasters na kailangan talagang paghandaan ng mga bata. They know what to do, yung mga duck cover and hold, which is very important to help them be safe, no, during ito mga disasters na ito. Ang exposure kasi, no, sa isang simulated, di ba, na active attack drill ay mag-expose isang bata sa hyper-realistic na scenario which would involve violence. Ibang usapan na yon kung may violence involved. Kasi of course, kung may violence na, mag-i-elicit ito no, ng iba't ibang reaction sa mga bata. Lalo na kung hindi nila naintindihan na ito pala ay drill. No? For example, lalo na sa mas younger age group. Because violence is different from a calamity na natural. Meron din po kayong binabanggit na ang recommendation niyo is trauma-informed approaches. When we say trauma-informed approaches sa safety drills na gagawin sa school, ano po exactly ito? Yes, ito yung number one, there should be age appropriate ang mga activities sana, DJ Chacha. Na? So, for example, sa mga bata no, na preschool, mga kinder, 3 to 5 years old, for example, kasi hindi pa sila masyadong aware no, kung ano ba itong nangyayari. And it may induce fear, takot sa kanila. Rather than inducing fear and takot, ang mga activities nila, kasi mga bata pa, the teacher, for example, ang practice nila is go to a corner sila as a grupos, how to stay quiet, and then si teacher reassure. Now, reassurance is very important, lalo na sa mga bata. And then mag-iiba ang activities na pag middle school or pag teenager. No? So, kaya ang isa, kung nabasa niyo DJ Chacha, na yung aming recommendation, is not really yung the simulation kaagad ng active attack. But sana, we start first no, with tabletop exercises. Ano ba itong tabletop exercises? Discussions. 'Di ba? Parang we discuss first, no, kung ano ba ito, scenarios, may cases, about case is about like this. So kung ganito, we openly discuss no, anong gagawin natin pag ganitong scenario. Sino ang assigned for this? Saan tayo? Anong gagawin? What's the best response? And kasama dapat din dito parents, na. So parents should also be aware kung ano yung mga drills na related to these types of programs ng school. Another naman doon sa trauma-informed na is advance notice. Kailangan talaga preparation, DJ Chacha, of course, schools, ang mga guro kasi natin na sila yung facilitators for this, so sila makikipag-coordinate. So I think preparation is very important, and the 2 weeks na binigay ng DepEd sa kanilang memo and the implementation, we feel na it's kulang kasi teachers also need to be aware no, kung ano ba ang tasks, ano ang gagawin, and number 3, kasama doon no, sa trauma-informed care is the availability sana or participation in the discussion ng mental health professionals. DJ Chacha, sa kahit naman na anong disaster, di ba, or drill, na, mas maganda after, kasi kasama yun sa drill, post-drill, sana ay kasama lagi no, na merong nagpa-process ng mga bata at ng mga teachers din no, na kamusta, how did you feel about the drill, may ano ba ang mga emotions, ano ang feelings, ano ang natutunan, what did we learn from that, ano kaya pa natin gawin next time. So ganon no, so it's always a collaboration sana, and yun lang naman ang namin panawagan, na sana ay we prepare better and give time for adequate time for preparation and collaboration with everyone, with the stakeholders. Kasi sa Pilipinas kasi iba ang setup din natin, di ba, DJ Chacha? Kailangan collaboration kasi iba no, ang sinasabi nila nationwide, di ba? So kailangan we take into consideration also, tawag namin dito DJ Chacha is needs assessment. We also look at sana bago tayo mag-implement ng any program or drills sa schools is
tingnan natin kung ano ba ang mga needs ng bawat paaralan. So, yun, titingnan natin structure, ano ba ang, kamusta ang mga teachers, ano ba ang mga kailangan pa ng schools para for us to be able to make this drill as fruitful and productive as possible for all. Oh. Doc, magandang umaga po. Yung sinasabi po ninyo na 2 weeks na preparation ng Yeah. DepEd, kulang na kulang. So, kailan po natin masasabi na nakahanda na yung bawat eskwelahan para sa ganitong mga senaryo? Ano yung ideal na pwede nating pagbatayan? Oh, yung ideal scenario sana is meeting muna, collaborative meeting with all of the stakeholders. Madami kasi ang stakeholders po dito, di ba ma'am, per community, no? So kasama nito yung PNP, DILG, local government units, ang ano sana namin po is kasama din, no, ang mga mental health professionals in coming up with the best sana na paraan to deliver this. So, which is, we are glad, no? Kasi tomorrow po, meron meeting ang DepEd at kasama po kami doon, ang Philippine Psychiatric Association, kasama po kami doon sa meeting na sinet po ng DepEd. Okay, magandang balita po yan. Yes. Pero, Doc, habang naghahanda tayo, habang isinasagawa natin tong mga meeting na to, ano po yung dapat na malaman ng mga teachers sa school to ensure that their students are also protected? Very important, very crucial na ang role ng mga teachers also. Kaya kami saludo kami sa mga teachers kasi of course sila ang second parents, 'di ba, ng ating mga anak, no, ng mga bata sa school. So ang crucial ang role nila. Number one sana ay they know, no, at matalas ang kanilang observation, they know early detection is very important. Early detection. So kung sakasakali na may napansin silang mga students nila na parang nagbago ang behavior, na hindi naman sila ganito before, but napansin nila na biglang naging pala absent na, may absenteeism, or nadidelay na sa mga submission ng kanilang mga requirements, or medyo nagkakaproblema na sa kanilang performance or grades sa school, mas maganda, we do regular check-ins, kausapin natin ng ating mga students. So, let's always be mindful, tawag namin doon, no? So, kung may mga pagbabago sa mga pagkikilos or behavior ng ating mga anak, ay ng ating mga estudyante po. Now, kami din po sana we also encourage open lines of communication. Yung bang alam, no, ng mga students kung sino ang kanilang lalapitan na guidance counselors, kung meron kung may ang mga schools may mga guidance counselors, lalapitan nila. In fact, ma'am, sa ibang schools, na ang sa akin lang to personally, meron silang mga regular check-ins na random, no? Ang mga guidance counselors nagtatawag lang randomly kahit wala namang anything. Kamustahan sessions is very important. Kasi doon din na ilalabas no, kamusta ka? How are you? Kamusta ang ating pag-navigate? Halimbawa, through the school year, meron bang mga academic stress, academic pressure? So, I hope na itong mga lines of communication na to are open. And of course, kung may mga programa na sila, no, sa school, then mas lalo nila itong papaigtingin. No? For example, anti-bullying campaigns. Then, yeah, so kung meron silang protocol, kung anong susundin dito, they follow, no? To make sure lang na our school is a safe space for everyone. Kaso yun po ang problema, Doc, hindi lahat ng public school may guidance counselor. Mismong yung DepEd po talaga aminado dyan. So, kailangan lang may ma-identify sila kung kanino dapat lumapit. Yung iba, ma'am, kasi nga, kung habang kulang pa, nag-aano sila, no? They empower yung mga class advisors. Na sana mga class advisors, kung may napapansin silang any change in behavior, mas maganda kausapin, no? In a way na non-judgmental, we are open to listening sa ating mga bata, and safe sila na lumapit sa atin, na hindi natin sila ginajudge, hindi natin, wala tayong mga comments na unnecessary na mas lalo pang ma-dismiss kung ano man ang kanilang mga nararamdaman. Ma'am, yung sinasabi po ninyo kanina na importante yung needs assessment per school. So, ibig sabihin, mas advisable kung kumbaga naka-customize yung magiging drill o yung approach natin kada school. Hindi pwedeng in general yung gawin na approach ng DepEd.
mas maganda po sana, tingnan muna natin kung ano ba ang mga strengths ng schools, ano ang mga kailangan pang i-improve on, ano ang meron na, ano ang mga supports in place already. So, yun ang needs assessment na ating tinatawag. Halimbawa, structurally, may mga locks ba ang mga doors? So, i-check muna natin kung, kasi di ba may mga nagsasabi na halimbawa, may narinig kami na ito naman ay ginagawa na sa ibang bansa. But it's different, di ba? Wala namang pare-pareho na structure sa ibang bansa. Automatic ang kanilang mga locks. Isang pindot lang, nag-ano ka agad, di ba? Deadbolt ka agad ang locks nila. So, iba naman kasi sa Philippines. And of course, iba-iba din in different parts of our country. So, mas maganda, tingnan muna natin ano ang capacity ng ating mga paaralan, ano ang meron na, and kung ano na ang mga supports available. Okay, panghuli na lang po on my part, Doc. Ano Yes. yung danger na kailangang bantayan ng mga teachers, especially sa mga ganitong klase ng senaryo na nagkakaroon ng violence? Kasi of course may mga concern about, naku baka copycat. So saan tayo dapat maging maingat? Dapat maingat tayo, ma'am, no, in terms of, again, prevention is very important. So, ang pag-iingat kasi, safety encompasses the physical, emotional, psychological, na well-being of a child. So, physically, sana sa mga paaralan, we make sure na we strengthen kung ano yung mga security measures in place, like sa security guard, make sure na may mga locks, well-lit, sa mga pag-aaral din, ma'am, pag medyo madilim ang mga corridors, medyo ano din yun, it can be a risk factor. So kailangan maganda ang lighting, kung kaya may mga CCTV. So mga ganun po, no? So in terms of physical safety and again, support system, alam nila kung sino ang lalapitan. And emotionally, sana we are aware kung ang mga bata, no, ang mga learners natin ay medyo in distress na or siguro due to pressure. Sana we can also make it a habit to have that collaboration always with the parents, with the family. Kasi hindi naman kailangan teachers lang din talaga, ma'am, di ba? To ensure that safety. Mas maganda collaboration with the family, especially with the parents or guardians, is also very important. Pag-usapan, no, kung ano ang makakatulong sa mga learners. And speaking of copycat, yes, no, in fact, ang Philippine Psychiatric Association, kami po, we advocate talaga for proper and respectful, no, na reporting ng media about itong mga cases of violence and even self-harm and suicide. Mas maganda po, rather than inuulit-ulit natin yung mga details, walang ganon, no mention of specific details. Kung kinakailangan, no videos, wag mag-share ng mga videos, pictures, and focus tayo and emphasize natin always where to get help, ano ang mga red flags na kailangan bantayan, and ano ang mga supports available for everyone. Ayan, at least malinaw na po ngayon. Dr. Joanne, kami po hihingi ng mga detalye sa magiging ugnayan niyo po bukas with DepEd, ano? Yes po. Sure po. We can always naman po collaborate po and message nyo lang po kami sa Philippine Psychiatric Association. Oo, maraming salamat po si Dr. Joanne May Perez Refarial, ang immediate past president po ng Philippine Psychiatric Association. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.